umamin na sa kanyang sakit na stage 4 colon cancer. Dahil nga etong Korte Suprema ay pinipilit ng humarap, pinipilit na nilang ibigay ni Marcos Jr. yung medical at yung update mapatungkol sa sakit niya at pati itong pagpapa-hair follicle test kung siya ba ay addict o hindi o siya ba ay gumagamit ng pulburon. Dahil nga rin dyan sa panggigipit, hindi na halos malulusutan ni Marcos Jr. yung request ng Korte Suprema, dahil dyan nadidelikado itong si Vice President Sara Duterte. Kaya ngayon umuugong yung balita, lalong-lalo na dito sa tinatawag nilang hitman, na dati ay sinabi din ni BP Sara na kung sakaling may papatay sa kanya, 'di ba? So talagang mas malapit na ho na maaaring gagawin na ng administrasyong Marcos na ipatumba na mapadaling mapatumba na itong si Vice President Sara Duterte. So grabe, napakadelikado na ho nitong kalagayan ni BP Sara na talagang dapat ay mag-ingat na siya. So yun nga mga banateros, mga kabiyaya, yan, Jay Guevara, isa sa mga banateros brothers. At ito, pag-usapan din natin tong etong si Saldico, no? Dahil wala na nga daw ito sa doon sa Czech Republic, kundi ay nasa tawag dito, nasa ibang bansa na etong si Saldico. Kamakain lang ho, ibinalita ho yan ni Pangulong Bongbong Marcos na naaresto na daw etong si Saldico. Kaso nga ngayon biglang binansagan si Marcos Jr. at Auntie Claire na mga fake news dahil hindi naman daw pala naaresto etong si Saldico. Bali napadaan lang doon at nagkaroon siguro ng konting komisyon or konting komportahan. Nabubulol ako doon At inano na agad ni Marcos Jr. na inaresto. Ang masama pa dito ay tinuruan tayo ng isang kabubuhan ni Auntie Claire na ang pagsabi daw ng nahuli or naaresto ay meaning daw nun ay pinahinto or na-stop. So ganyan ganyan mang fake news etong administrasyong Marcos, lalong-lalo na netong second lady ni Pangulong Bongbong Marcos na si Auntie Claire. Grabe, no? Talagang maituturing mong second lady ito si Auntie Claire dahil ultimong sa talagang bistong-bisto na si Marcos Jr. sa fake newsan ay kanyang ipinagtatanggol pa rin. So ano ba yung magiging rito? Ano ba yung magiging kakalabasan nitong issue kay Saldico? Malamang sa malamang dito, baka nga kagaya ng sinabi ko sa kabilang vlog ko na sa isang vlog ko na baka magtandem or magtulong-tulong na itong sila Martin Romualdez, kung totoo man yung awayan nila ng kanyang pinsan na si Marcos Jr., kung totoo man na inilalaglag niya na etong si Marcos Jr., baka baka magsabay or baka pagtulong-tulungan nila itong si Marcos Jr. Baka nga rin etong mga Bersamin na may hawak na text messages ni Marcos Jr. baka sumama din sa kanila. Kamakailan lang ho, may nabalitaan tayo na gusto nang magsalita nitong mga Bersamin, itong dalawang Bersamin, etong sila Lucas at yung batang Bersamin na di umano ay tinext daw ni Pangulong Bongbong Marcos na about doon sa mga perang ninakaw nila. Sa totoo nga lang ay may mga balita pa na meron pa nga daw mga pera doon sa garahe nitong isa sa mga Bersamin. So ngayon, yan ang nakikita natin na baka yan nga yung sinasabi nilang the big one. At eto nga itong pagkabuhay muli ni Yusek Cabral, dahil alam naman natin nung nabalitaan ho nating namatay na etong si Yusek Cabral ay hindi ho talaga kapanipaniwala. Maraming mga pinalabas ang investigasyon laban sa pagkamatay niya, medyo hindi ka panipaniwala. Sino ba namang tao na uupo
sa mataas na bangin, eh may takot ka sa taas or sa tinatawag na may phobia ka sa height. 'Di ba? So sobrang hindi ka panipaniwala. Eh kaya nga naiisip ng ibang mga netizen na baka nga etong si Saldico, Martin Romualdez at Bersamin eh magsama-sama at pagtutulong-tulungan nila etong si Pangulong Bongbong Marcos. Baka dumating yung araw na talagang sabay-sabay na sila na na talagang labanan etong si Marcos Jr. Baka nga ganun ang mangyari. So kung nasan man si Saldico ngayon na hindi pa nga daw alam, hindi rin, ayaw din natin paniwalaan yung si ano bang pangalan nun? Bida ba yun o Bista? Yung DOJ. Kasi alam naman natin ngayon na puro lang ka-fake news sa inyong mga hinahatid nilang balita sa atin. Pero ang nakaka-sure ho ako na nasa safe area si Saldico. Yan din yung sinasabi natin kay Saldico na wag talaga siyang magpapahuli kasi dalawa lang nga ang pupuntahan ni Saldico. Pwedeng patayin siya, pwedeng gamitin siya or gamitin siya laban sa mga Duterte. So hindi rin naman tayo natatakot na kung kahit gamitin siya, kaso nga lang ang inaalala ho natin dito, alam nyo naman ng mga kalaban or yung mga anti-Duterte, mahilig sa mga ganyang strategy, yung mga mambaliktad, baliktaran, oo, gagamitin ka nila para lang doon sa kalaban nila, para maligtas sila. So, yun yung iniiwasan natin. Lahat naman ng ibinibintang sa mga Duterte, nauuwi lang naman yan sa kalukuhan, no? So, ibig sabihin, gawa-gawang issue lamang. So inaalala din natin, hindi natin inaalala na parang pinoproteksyonan natin si Saldico dahil wala siyang kinalaman dito. Hindi pa rin mababago 'yon. Dapat pa rin or deserve pa rin ni Saldico kung makulong dahil kasamahan siya ni Martin Romualdez at Bongbong Marcos sa pagnanakaw sa pondo ng taong bayan. Kaya hindi pa rin siya nating matatawag na bayani. Hindi natin siya ituturing na bayani. Isa pa rin siya sa mga kawatan. At ito mga banateros, pag-usapan natin itong bagong pumaldo. Etong dating sinipa ni Vice President Sara Duterte nung panahon siya ay DepEd Secretary pa. Etong tumayong witness laban sa kanya, etong matandang babae ho. Nakalimutan ko na lang yung pangalan niya, pero ito yung picture, no? Yan po yung picture na yan, no? Yung matandang babae ho, na naglalabas-labas dati ng sobre na binayaran daw siya ni BP Sara Duterte or alam mo yun, may mga kasinungalingan or katarantaduhan siyang sinasabi noon laban kay Vice President Sara Duterte ay pumapalduho ngayon. Bakit? Kasi siya po ay ngayon ay parang kinuha or nagkaroon po siya ng posisyon sa gobyerno. Ba, ang galing naman, palakpakan. Congrats sa'yo, nanay, ha? Oo, ang galing, ha? Ganun talaga ang, alam mo ngayon, babaguhin na ho natin ang kaisipan ng mga magulang. Kasi dati, ang nasa utak ko ng mga magulang, magtapos ka ng pag-aaral at magtrabaho ka ng maayos, giginhawa ang buhay mo. Ngayon, iba na dalawa na ang pwedeng puntahan ng mga kabataan ngayon or ng mga tao para yumaman or magkapera o matatawag na pumaldo. O nauna, mag-aral ka, tapos pag nakatapos ka, mag-congressman ka. Yan, paldo ka na agad doon. Pangalawa, kung gusto mong talagang katulad yan, nila Trillanes, nila De Lima, nila Jokno, yung mga makakaliwa, yung tabingi yung panga na si Percy Paloma, yung mga attorney dyan na nagiging bobo na, no, pagkatapos nilang mag-aral ng ilang taon at magsunog ng kilay sa pag-aaral, nagiging tanga na dahil sa pera. Yan, ang gawin nyo ay banatan nyo lang ang mga Duterte, instant millionaire ka na. Instant paldo ka, no? Yan yung ano ngayon ng mga netizen, yung paldo.
Oo, paldo to si nanay, yung matandang witness dati laban kay Vice President Sara Duterte ay nagkaroon na ng posisyon sa gobyerno. Aba, sana all talaga, no? Bro mo kakalabanin mo lang ang mga Duterte, talagang magiging instant millionaire ka na. Ganun ho kalala ang sistema ngayon sa bansa natin. At mismong kami na mga Banateros vloggers, may patunay at may mga ebidensya po kami na ganyan naman. Katulad na lang ho nung nakaraan na binulgar. So tutusin, matagal ko na rin itong inilalabas sa mga vlog ko. Kaso syempre, nailabas na rin at parehas lang kami ng pinagdaanan ng aming kagrupo na si Sir Jack, no? Si Sir Jack Argota. Kamakailan lang nagkaroon po yan ng interview kay Jojo All The Way doon sa 1PH, no, sa TV5, na inilahad nga doon ni Sir Jack na inooperan siya ng 150,000, mumurahin lang ng isang buwan or mumurahin lang si Vice President Sara Duterte or kung sino man sa mga Duterte. No, ayun yung trabaho. At ako, meron din po akong karanasan na ganyan. Kasi dati, nung ako ay bago magsimula sa politics world, nagsimula po muna ako sa Itbulaga sa pagtatanggol kay Tito Vic and Joey, kay Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon, no? So sa buong Dabarcad sa Itbulaga, kasi dati nagkaroon po ng issue etong tawag dito, etong TBJ at etong Halusos Brothers doon sa prangkisa, kung sino nga ba talaga ang dapat na magmamayari ng prangkisang Itbulaga or ang title na Itbulaga. So alam nyo naman yan, napanood nyo naman po yan. So bago nung paalis na ho ako doon sa tinatawag na bubbles na yon or sa isyong yon, dahil tapos na diba? Pag tapos na, hindi mo na kailangan din kasi tapos na yung mo doon, tapos na yung papel mo doon. Nabawi na ng Tito Vic and Joey yung prangkisa, okay na din, wala nang masyadong issue at tuloy-tuloy na po ang Itbulaga sa TV5, diba? So tapos na. So ngayon, ako po ay nire-recruit noon at mga kasamahan ko mga kasamahan ko pa yung dating mga TBJ Defender na ngayon ay mga loyalistang tanga na. Yung mga dating kasamahan ko po sa Itbulaga ay nasa kabilang bakod na. So dalawa lang ho kami ng TBJ Defender na napunta sa panig or sa supporters ng mga Duterte. Walang iba kundi si Kai Spencer po, no? Kai Spencer Lacali. At dyan din ako na-discover ng ating bossing, ng ating idol na si Boss Banat Bay. So dyan niya rin ako na-discover at yan din na nagpakilala sa akin, sa kanya. So dyan nagsimula ang karir ko dito sa politics world dito sa Pilipinas, dito sa issue ng politics sa Pilipinas. Ngayon, nagkakaroon talaga ng operan, lalo na ng kasagsagan. Kasi nga, ang gusto nga noon ay pagandahin ng imahe ni future Prime Minister Motherfucker Martin Romualdez. Ganun ang tema dati noon, ganun ang plano. No, na pagmukhang maayos, magaling, karapat dapat na maging presidente itong si Martin Romualdez. So ganun yung tema nun. So ngayon, 2 beses akong na-operan nun. Dati, ang unang opera sa akin pinatawag pa po kami nun sa MOA. Yan, sa MOA. Pinatawag po kami sa MOA. At may nakipag-meet po kami doon sa isang bar na nagngangalang Hard Rock Cafe. Kung hindi ako nagkakamali, Hard Rock Cafe ata yun. Pinatawag kami doon at nung una kainan lang, parang pa-thank you lang daw. Pero nung bandang huli, yung pauwi na, inisa-isa na kami. Hindi ko alam kung inisa-isa kami, pero ako po ay tinawag sa isang sa kabilang sa kabilang pinto, o sabihin na natin na bukod doon sa mga kasamahan ko, at tinanong nga ako about dito na kung gusto ko na kasi ang channel ko noon ay nasa
100 ano ata, nasa 100k plus na yung ano ko nun, yung sa subscriber. So inoperan ako na 70,000 per month. Tapos inoperan pa akong pangalawang beses kasi alam nilang wala akong service ng mga panahon na yun. Inoperan din ako ng sasakyan tapos 70,000 per month. So ayun yung unang offer sa akin noon. So noong mga panahon na yon, syempre, napaisip din ako na sabi ko kagating ko kaya to kasi kapag aasa ka talaga din sa YouTube, wala din talaga eh. Talagang bagsak ka eh, talagang nga ka, no? So, napaisip-isip din ako, pinag-isipan ko ng maigi yun. Kaso, nung bandang huli, naisip ko na hindi ko talaga kayang walang yain yung mga taong isa sa mga tawag dito, isa sa mga nagmamahal sa bansa. Yun nga yung mga Duterte. So, hanggang sa naging banateros na ako. At nung naging banateros naman na ako, may nag-offer na naman. Ayan nga, yung 150k. No? So, nangyari na rin yan. Ang unang offer sa akin noon ay 100k tapos with sasakyan din. Ang mumurahin ko naman, ang kakalabanin ko lang ay yung mga vlogger na sumusuporta kay Isko Moreno. Yun lang ang kakalabanin ko. Yung mga sumusuporta kay Isko Moreno, dahil nung panahon na yun tumatakbo si Isko Moreno bilang mayor ng Maynila. So ayun po yung pinapagawa nila sa akin. Nakaagad ko rin tinanggihan yon dahil iniisip ko nung mga panahon na yon hindi pa balimbing si Isko Moreno. Pero kung ngayon na nagbabalimbing na si Isko Moreno at parang okay lang sa kanya yung mga pinagagawa ni Marcos Jr., baka tinanggap ko yun, no? Kasi nung panahon na yun, okay pa si Isko Moreno, hindi pa siya balimbing nun. Yun nga, babanatan ko lang yung mga vlogger at si Isko Moreno. Kaso nung panahon na yun, naisip ko na itong mga kasamahan ko sa Banateros ang isa sa mga maaapektuhan. Dahil kaibigan nila si Isko at si Isko din yung sinuportahan nilang bilang presidente noong 2022, di ba? So, hindi pwede. At pangalawang offer na may video call pa kami, may screenshot, kita pa yung mukha nung nag-o-offer sa akin. Ayun, inoperan ako sinagad na ako ng nasa 150,000. Banatan ko lang yung mga vlogger ni Isko Moreno, yung mga vlogger na sumusuporta kay Isko Moreno. Pati na rin si Isko Moreno. Hindi ko nababanggitin sa inyo kung sino yung nagpapatrabaho nun. Pero kalaban ni Isko Moreno nung panahon ng halalan sa Maynila bilang mayor. So, hindi ko nababanggitin kung sino. So yun, nangyari na rin niya sa akin. Kaya ako naniniwala ako doon kay Sir Jack na talagang pati siya inopera. Si Sir Jack, sikat yan eh. Hindi ko naman sa sinasabing sikat din ako. Kaya inoperan ako. Yung nga lang, siguro hindi naman din. Kasi ngayon yung mga vlogger na sumusuporta sa administrasyon, yung puro ka fake news, hindi naman din mga sikat din yan eh. Ngayon ko nga lang din nakilala yan nung eto na, yung nagkakagulo na yung Duterte at mga Marcos. At speaking of mga vlogger ng mga loyalistang tanga, may panibagong issue nga silang pinapalaganap ngayon. No, gusto nilang bumawi doon sa issue na namatay na etong si Marcos Jr. Etong may sakit si Marcos Jr. Alam nyo naman na talagang lumaganap yung issue na yun, talagang lumawak, no? So, gusto nilang bumawi at ngayon ang pinapalaganap po nila o ang kinakalat nilang ka-fake newsan ay etong si Tatay Digong or si Pangulong Duterte ay patay na daw. So ngayon mga Banateros, mga kabiyaya, wag ho kayo maniniwala doon. Hindi ho yung totoo. Baka mauna pa si Marcos Jr. mamatay kaysa kay Tatay Digong, ha? Nakikita nyo naman na siguro yun sa mga Facebook nyo na may kita nyo na kung grabe ho, sobrang lawak, no, sobrang daming post about dito sa pagkamatay ni Tatay Digong, pero yun po ay hindi totoo. Kung halimbawang mangyari man yun dahil may edad na rin si PRRD, mas maganda kung antayin natin yung update sa mga anak at sa pamilya ng
mga Duterte. Hindi yun sa mga hinayupak na mga vlogger dyan, ha? So yan, mabalik na nga tayo doon sa kay Madam, oo, yung dating witness laban kay Vice President Sara Duterte. Oo, siya pala ay commissioner ng National Commission of Senior Citizen. Naku po, patay na kayo dyan. Oo, alam naman na natin kung bakit tinanggal ito ni Vice President Sara Duterte sa nung panahon na siya ay DepEd Secretary, dahil ito pala ay nangihingi-hingi noon sa mga companies na di umano ay sinasabi niya ay inuutusan daw siya ni Vice President Sara Duterte na kahit hindi naman. So sa ibig sabihin may ginagawang katarantaduhan kaya natanggal to. At kaya naman may galit talaga siya kay Vice President Sara Duterte, kaya naging siya, kaya tumayo siyang bilang witness laban kay Vice President Sara Duterte. Ang katangahan na naman ng gobyerno, alam nyo nang bulok yung sistema ng tao, ginawa nyo pang commissioner doon sa National Commission ng Senior Citizen. Anak ng timang naman, no. So hindi na rin to bago, no? Hindi na rin to bago tong mga ganitong sistema na kapag ikaw ay lumaban sa mga Duterte or gawan mo ng ka-fake newsan yung mga Duterte, at pag alam ng administrasyon na pumatok yun, kaagad na may premyo ka. O sige, isa-isahin natin kung sino yung mga ganyan ng naging sistema noon, ha. Katulad na lang, unang-una, eto, yung dalawa na mga drug lord or inaming drug lord sila. Katulad na lang ni Kerwin Espinosa, no, maming drug lord siya. Biglang pinalaya po yan ng administrasyong Marcos at tumayong witness laban kay Pangulong Duterte, 'di ba? Kung matatandaan nyo, at ngayon ay naging mayor na sa kanilang lugar. At meron pang isa diyan, si Laila de Lima, na nakakulong, pinalaya din, tumayong witness laban kay Pangulong Duterte, at ngayon ay panalo bilang party list ng ML. Di ko alam kung anong ML yung meaning ng ML party list niya, no. So ngayon ay nasa Congress niya at nagkakalat na ng kung ano-anong pinagagawa nila doon kasama ng mga makakaliwa. At yan, katulad na rin yan ni Trillanes, di ba? Si Trillanes ngayon ay ubod ng yaman dahil nga sa pagiging kontrabida niya laban sa mga Duterte. At ito ang pinakapaldo sa lahat. From 1-star general to chief, 'di ba? To 4-star general. Walang iba kundi si Torre na dating 1-star lamang. Biglang umangat ng 4-star general, naging chief PNP pa. Kaso, nung napakinabangan na siya ni Marcos Jr., ayun, tinapon siya doon sa pagkakalkal ng kanal. Siya na ngayon ay spokesperson ng MMDA. So, isa yan si Torre sa talagang pumaldo. Diba? Dati, nabalitaan pa yan na dumaan yan sa yung bag na dala-dala niya dyan sa Davao Airport, na-scan nga yung mali-malitang pera na di umano'y nagkakahalaga ng 250 million. Kapalit nung panggigipit niya kay Pastor Apollo Kibuloy at doon sa mga miyembro. At syempre, laban na rin sa mga Duterte. 'Di ba? So, hindi na ho bago tong mga ganitong pamamaraan ng administrasyon na kapag ginamit kanila laban sa mga Duterte, may kapalit yun. O, katulad na lang ito ni Manang na tiba-tiba ngayon or matatawag na paldo. O, biruin mo, wala ka ng trabaho ngayon, nagkatrabaho ka ulit, at bukod pa dun sa ibinabayad sa'yo, bali-balita nga natin, itong matandang to, nabigyan ata to ng 5 million doon sa pagiging witness niya, no? Yung paglabas-labas niya ng sobre. Ang nakakatanga lang doon, kahit naman sinong tao, pwede kang halimbawa ako, papadalahan ako ng sobre ng kahit sino dyan. Diba? So talagang pwedeng mangyari yun. Yun ang ginawang strategy ng mga crocodile doon sa kamera para mapaniwala nila yung taong bayan. Ngayon nga lang, yung mga kasagsagan ng time na yun, hindi naman natanga-tanga yung mga Pilipino para
para maniwala sa mga ganong strategy ng mga anti-Duterte. At ito mga banateros, pag-usapan na rin natin tong banat ni Senator Rodante Marcoleta mapatungkol ho dito kay Prime Minister, future Prime Minister Martin Romualdez, na di umano ay kilala, no? Sabi ni Senator Marcoleta, kilala mo Martin Romualdez kung sino ang mastermind. Siyempre, oo, paulit-ulit natin sasabihin yan na kung hindi magagawa, kung nagawa ni Saldico na magnakaw sa Kaban ng Bayan dahil may backup siya, at si Martin Romualdez yun. So kung si Martin Romualdez, kung bakit siya nakapagnakaw sa Kaban ng Bayan, dahil may backup din siya. At sino yun? Si Marcos Jr. yun. So sila lang din tatlo yan. At syempre, ang dami lang talagang nakinabang. Sa tingin nyo, ito lang gagawin ba ng mga kongresista na sirain yung pangalan nila? Para na wala silang pinapakinabangan, wala silang napapakinabangan. Katulad na lang ngayon, nagkaroon na po ng oil crisis sa Pilipinas. So tutusin, pangkalahatang crisis na nga. Halos lahat naman nagtaasan na, 'di ba? Ultimong bigas, karne, lahat ng bilihin nagtaasan na. Pero yung Congress, ang tinututukan ay impeachment lang. So ibig sabihin, doon pa lang malinaw na sa atin na talagang may kumukumpas at may napapakinabangan kasi talaga sila sa impeachment. Kagaya nga nung mga sinasabi ng 18 Marines na mga mali-malitang pera na ibinahagi sa iba't ibang mga politiko, 'di ba? So alam na natin kung ano yung ibig sabihin nun. Alam na natin na bakit nila sinasayang yung pangalan nila at bakit nila sinisira. Sa totoo, hindi naman tayo sumisira. Hindi mga vlogger ang sumisira sa ibang mga politiko, kundi sarili rin nila mismo. Biruin mo, krisis na sa Pilipinas, nasa impeachment ka pa rin. At kilalang kilala talaga ni Martin Romualdez yan. Kung sakaling totoo, etong awayan nila ng kanyang pinsan na ni Marcos Jr., kung totoo man tong awayan nila Remulla, nila Ombudsman Remulla, alam talaga. At na kay Romualdez din talaga ang ibang mga ebidensya laban kay Marcos Jr. At doon nga, katulad nga rin yan, katulad nung inilabas ni former party list representative na si Saldico, yung about doon sa issue din ni Lisa Araneta Marcos, about doon sa sibuyas, 'di ba? About doon sa kapatid ni Lisa na grabe nga yung ginawa nilang pagnanakaw doon sa mga, kasi kung matatandaan nyo, tumaas ang sibuyas sa Pilipinas, 'di ba? Nagkaroon pang ang issue 'yan na sibuyas kapalit ng motor. Dahil pala 'yon sa katarantaduhan nitong ni First Lady Lisa Araneta Marcos na binunyag naman ni Saldico. Malamang sa malamang alam din ni Martin Romualdez 'yan. Andun lang tayo sa senaryo na paulit-ulit nating iniikot-ikutan itong issue na to, na hindi nga ito magagawa ni Martin Romualdez itong lahat ng pagnanakaw kung walang sumusuporta sa kanyang mas malakas, 'di ba? Katulad na lang ni Marcos Jr. Posibleng si Martin Romualdez lang ang nagnakaw talaga at ang may gusto nito. Alam ng mga Pilipino na talagang malaking ambag din ni Marcos Jr. dito sa nakawan na to. Sila lang din yan. Martin Romualdez, Marcos Jr., Saldico, Sandro Marcos, Lisa Araneta Marcos. Sila lang din yan. Wala nang iba silang ituturo. Ngayon nga, medyo nagkakaroon ng lamat yung awayan. Kasi, ang nakikita rin namin ng mga banateros, kaming mga banateros, nakikita namin na parang may mali. Kasi pwede kasing mangyari na pinapalabas lang nilang nag-aaway-away sila. Tapos bandang huli, ang gigipitin lang nila si Senator Chis Escudero. Pwede kasing ganun mangyari. Tapos sasabihin nila, naging patas kami, kinasuhan din namin si Romualdez. So ibig sabihin, patas ang pag-iimbestiga dito sa flood control scam. Pwede kasing ganun mangyari, napapalabasin, kakasuhan namin si Romualdez, nag-aaway na kami ng magpinsan para lang mapatunayan sa inyo na
na kumikilos talaga kami pero yun talaga ay isang scripted lang, 'di ba? Kakasuhan ng plunder si Romualdez, kakasuhan ng plunder si Chis Escudero. Tapos bandang huli si Senator Chis Escudero lang yung makakasuhan. Si Romualdez parang ano pa lang, iniimbestigahan pa lang. So wala 'yun. Walang kwenta ho 'yun. Depende na lang ho. Tsaka ito yung kasong plunder kay Senator Chis Escudero sa isyung 30 million na inamin naman nung kontraktor na sarili niyang pera yun. So masama ba ngayon na magkaroon ka ng ganung pera at ibigay mo sa kaibigan mong politiko? 'Di ba? So porket ba na naging contractor siya ng DPWH na hindi naman siya sobrang tagal doon, hindi siya katulad nila Bersamin, nila Alcantara, nila Hernandez. Hindi naman siya katulad nila Hernandez na grabe talaga yung perang kinuha diyan sa proyekto ng sa mga proyekto ng DPWH. 'Di ba? So hindi sapat or hindi talaga pwedeng iparusa kay Senator Chis Escudero yung kasong plunder. Una-una, inamin nga nung contractor yun. So, ibig sabihin, pera niya yun. Hindi natin pera yun. 'Di ba? At kung plunder naman ang usapan, at dito kay Saldico, dapat lang, deserve lang ni Saldico yun. Ni Martin Romualdez yun. Biruin mo, trillion ho ang hinahanap natin pera ngayon. Papaalala ko lang sa inyo, ha? Yung utang ng Pilipinas, simula nung umupo si Marcos Jr. ay nadagdagan na ng 8 trillion. Simula nung umupo siya. Partida ho, wala pang krisis, wala pang pandemic na nangyayari. Tumaas lang ang utang ng Pilipinas nung panahon ni Pangulong Duterte dahil nagkaroon ho tayo ng pandemic kaya nadagdagan ng halos 4 trillion. Nung umupo si Marcos Jr. nung 2022, hanggang ngayon nadagdagan ho tayo ng 8 trillion. So wala pa siyang biruin mo 4 million versus 8 trillion. 4 trillion versus 8 trillion. Sino mas malaki? Di mo mas malaki yung kay Marcos? Samantalang yung nadagdag na 4 trillion nung utang ng Pilipinas nung panahon ni Pangulong Duterte, buong termino niya yun. Etong 8 trillion ni Marcos Jr., kalahati ng termino niya pa. Kaya nga, baka magkatotoo yung prediction ko na baka pagtapos ng termino ni Marcos Jr., ay ang utang ng Pilipinas ay baka nasa 20 to 25 trillion na. 'Di ba? Ngayon nasa 18 trillion na tayo. So ilan na lang? Dalawa na lang. 20 trillion na. So ganyan kalupit. So asan na yung 8 trillion na yan? Wala naman kasing nangyaring pondo Wala naman nangyaring proyekto May nabobang proyekto sa Pilipinas para masabi nating deserve or dapat lang umutang ng ganong kalaki. Una-una, traffic nga, hindi masolusyonan. Nasolusyonan lang ni Marcos yung traffic dahil nagmahal yung gas. Yun, doon nasolusyonan ni Marcos Jr. yung traffic sa Pilipinas kasi nagmahal yung gas. Pero ikaw ba naman, mag 150 pesos yung gasolina Tapos ang kikitain mo 300 lang di 'di ba? So hindi ka na mamamasada nun. So asan na yung 8 trillion na yun? At ngayon, yung hinahanap pa na nga nating pera na dito sa 2025 national budget, 8 trillion din to. 'Di ba? O yung 500 billion sa flood control. 241 billion sa illegal insertion ni Romualdez. Isa pa yan. Yung sa Maharlika funds, GSIS, SSS, PhilHealth. Yung PhilHealth, kinuha nila yung, kung hindi ako nagkakamali, nasa 82 or 90 or nasa 80 billion yun. Yung pondo ng PhilHealth. Tapos, ang ibabalik ay 60 billion. Biro nyo, kulang na agad. Doon pa lang, kumupit na. Ang masama pa dito, ang sabi ng palasyo, ibabalik yung 60 billion. Hanggang ngayon, hindi pa na ibabalik. So, ganun tayo lokohin ng administrasyon na yan. So, kaya tayo naghahabol.
So asan na yung mga trilyong pera na yan na kinurakot ng magpipinsan na to, ng mga magkakamag-anak na to. Tapos ibibintang nyo kay Senator Chis Escudero na siya ang mastermind. Ay putay na, bakit? Sa Senado ba dumadaan ng pondo ng taong bayan? Eh di ba sa Kamara dumadaan yun bago mapunta sa Senado? You know, wag nyo kaming lokohin ha. Wag nyo kaming lokohin sa mga ganyang strategy nyo. Nabubulol na ako. At eto nga, pag-usapan naman natin itong about sa SALN. Etong 80 million na SALN ni Vice President Sara Duterte bank account ni VP Sara Duterte, at nadamay pa nga dito yung asawa niya. So alam nyo etong about dito sa bank account na to na merong 80 million si VP Sara. Una-una, sa bukod sa hindi totoo yun, ang pinag-uusapan natin unang-unang pera ngayon na ninanakaw sa atin ay trilyon. Pero yung Kamara, bumabase na naman sa milyon. Tapos wala pa silang sapat na ebidensya laban dyan. Ang ginagawa lang nila ganito yan kasi. Una-una, wala naman silang pinapakitang ebidensya laban dyan na talagang merong ganyang pera si VP Sara. Pangalawa, alam nyo, tinatarget lang dito ng mga congressman, yung mga kapwa nating Pilipino na mababaw yung pangunawa. May mga Pilipino kasi na pag nakita nila, yun na yung papaniwalaan nila. Hindi sila nag-aaral, hindi sila nagre-research kung ano ba talaga yung tunay. Pag nalaman nilang si VP Sara ay napanood nila dun sa isang vlogger na may kabit, papaniwalaan agad nila yun. Diba? So katulad na lang nung halimbawa ko sa inyo, katulad nung issue dati na pinaputok ng mga vlogger, ng mga loyalista about kay VP Sara na tawag dito na kabit daw ni VP Sara itong si Jan Amores. So, alam nyo, nakausap namin si VP Sara doon at may interview din si VP Sara na hindi pala interview, may sinabi si VP Sara na tinulungan ko lang makabalik sa basketball yung tao, kabit agad. Diba? So, ganun ang ginagawa. Yung ibang mga Pilipino, may ganyang pag-iisip. Pag napanood nila, yun agad yung papaniwalaan nila. Katulad itong ginagawa ngayon sa bank account ni VP Sara. So, pinapalabas ng Congress na may ganyang pera sila. Ang target nga nila dito, yung mga kapwa nating Pilipino na mahina yung pag-iisip, na maniniwala agad. Pero sa totoo lang, ito ay isang palabas lang ng mga kongresistang anti-Duterte. Biruin nyo sino ba naman maniniwala dyan sa mga bank account na yan? Ang tagal na hong sinasabi ni Trillanes yan. Ang tagal nang inaano ni Trillanes yung mga bank account na yan. Noon, panahon pa ni PRRD. O bakit ba ginawa ni Trillanes yan? Babalikan natin. Si Trillanes lumapit kay PRRD na siya ang gawing Vice President ni PRRD noong 2016. Kaso, hindi pumayag si PRRD. Kaya sobra siyang nagalit. So, kaya niya ginagawa ngayon yan. At bukod doon sa binabayad sa kanya. So, ngayon, ang tagal ng paulit-ulit na lang ginagawa ni Trillanes yan. Ang usapan ngayon ay trilyon na ninanakaw ni Marcos Jr., Martin Romualdez, at ng iba pa, kasama na si Saldico. Nakapokus na naman tayo sa bank account ni VP Sara. 80 million. Sige nga, sabihin na nating maibalik ng mga Duterte yung 80 million na sinasabi niyong laman ng bank account niya. Yung halagang 80 million ba, ikakababa ba ng presyo ng mga bilihin dito sa Pilipinas yun? Tanungin ko nga kayo. Yung trilyon na nawawalang pera ng pondo ng bayan, di ba dapat yun ang unahin natin? Pero bakit hindi inuuna ng Congress? Kasi nga, alam nila, ang nagnakaw nun na yung bossing nila na si Martin Romualdez at Marcos Jr. Diba? Ganyan kayo manipulahin ng mga yan, kaya huwag kayong magpauto dyan. At dahil nga dyan, eto nga, may babasahin ako sa inyo eto pa, may panibago silang pakulo about dito sa mali-maletang pera na naman. Oo, mali-maleta, no? VP Sara Duterte may maleta rin. Oo. Iginiit ni teacher representative Antonio Tino
Tinio na may probable cause sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte dahil sa lakas ng ebidensya. Wow, lakas ng ebidensya nyo ha. Matibay na yung batayan. Mayroon talagang basis. Winaldas talaga yung confidential funds. Sabi ng kongresista. Sabi daw ni Antonio Tio. Doon sa pagwaldas ng confidential funds si VP Sara Duterte, di ba doon nga nalaman yung laptop scam ni Saldico? So ibig sabihin, kung nawaldas man yung confidential fund ni VP Sara dahil dyan sa mga katulad ng korupsyon na ginagawa sa gobyerno, kagaya nga nung laptop scam, maganda yung kinakahinatnan nung pagwawaldas ng confidential fund. Tsaka, eto na naman tayo. Ang usapan, magkano ba yung confidential funds? 125 million. Trillion na nga yung ninakaw nung magpinsan eh. Ba't hindi nyo iniisip yun? Ba't hindi nyo pinupuntirya yun? Nandun na naman tayo sa milyon. 'Di ba? Nandun na naman tayo sa maliit na halaga na pinag-uusapan na nakakatulong nga yun. Doon nga nalaman yung laptop scam ni Saldico eh. 'Di ba? O, tuloy natin. Ipinunto rin ni Tinio ang undeclared bank account na umano'y hindi lumabas sa statement of assets, liability and net worth ng BICE. Ayun nga yung ating salin, no? Inilulusot ngayon na nasa others daw, pero ang layo naman ng amount. Bilyones versus 88 million. Yan. So, yun yung balita ng TV5 na etong si VP Sara ay, sabi ko na nga ba sa inyo hindi tayo nagkakamali na gusto na naman nilang palabasin sa taong bayan na etong si Vice President Sara Duterte ay, tawag dito, ay involved sa mali-malitang pera. Nung umpisa pa lang naman Kaya nga tuloy-tuloy yung kanilang tawag dito. Kaya nga tuloy-tuloy yung kanilang pagdikdik kay VP Sara kasi nga bandang huli papalabasin nila na si VP Sara Duterte ang mastermind sa nakawan sa nangyayari sa gobyerno. Baka nga sa totoo lang etong ginawa ni Romualdez, baka yung part 2 nito si VP Sara na ang Si VP Sara na ang ituturo niya. Etong part 2 ni Romualdez. Baka magulat tayo si VP Sara na ituturo na sasabihin niyang mastermind niya. Tingnan nyo. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, pwedeng palabas lang yan ni Romualdez at Marcos Jr. yung away-away nila na yan At saka kung totoo man na nag-aaway sila, siguro baka wala na rito si Romualdez sa Pilipinas, baka nasa ibang bansa na. Kasi kung nandito siya at nag-aaway sila, pwede siya ipapatay ng pinsan niya. 'Di ba? Kagaya nung nasa unang vlog natin na yung hitman nga ay nagre-ready na. At abot nga dyan, mamaya pag-uusapan nga natin yung hitman na yan, yung banta sa buhay ni VP Sara, 'di ba? At si Congressman Pulong Duterte na ang nakakadiskubre ng mga sumusunod sa kanila. Sinusundan sila kahit saan sila magpunta. No, talagang may punteriya at talagang delikado na or desperado na yung galawan ng mga anti-Duterte. So yun, pag-usapan naman natin tong tangkang pagpapapatay kay VP Sara. Tingnan nyo yung senaryo Tingnan nyo yung galing or pangbabaliktad. Pinapalabas nila ngayon na si Vice President Sara Duterte ang magpapapatay kay Marcos Jr. Kagaya ng sinabi ng NBI na si NBI Director Melvin Magtibag. Sabi niya, kill plot ni VP Sara kay Pangulong Marcos planado ayon sa kanya. No? So pinapalabas nila na itong mga Duterte or etong si VP Sara Duterte talaga ang may planong magpapatay kay Marcos Jr. Ayun yung pinapalabas nila ngayon. At hindi nga lang, pati si Joel Chua at yung ibang mga congressman, ito sinabi, ito sinabi ni Representative Joel Chua.
O, basahin natin ha. Pagbabanta ni BP Sara kay Pangulong Marcos, malinaw na pagtataksil sa taong bayan ayon kay Representative Chua. O, kapal ng mukha naman ito. Eh bakit yung ninakaw mong 19 million, hindi ba may tuturing pagtataksil sa taong bayan yon? Tsaka, unang-una, ang linaw, ito, kagaya ng sinabi ko kanina, di ba, maraming mga lawyer na naging tanga ngayon. Biruin mo ang linaw-linaw ng pagkasabi ni BP Sara. Sabi ni BP Sara, kung sakaling mamatay ako or ipapatay ako, may papatay din sa inyo. Sinong sa inyo yun? Sabi niya, Marcos Jr., Martin Romualdez, and Lisa Araneta Marcos. Ang linaw nung sinabi ni BP Sara, kapag namatay ako or kapag pinapatay ako, may papatay sa inyo. So, hindi threat yun. Sa tutusin nga lang, lalong-lalo na tong NBI, dapat aksyonan nyo din or imbestigahan nyo yung threat kay BP Sara. Ang nangyayari kasi dito, nakapokus lang kayo sa tinatawag nyong threat kay Marcos Jr. Pero yung threat doon sa pangalawang pangulo, sa pangalawang leader ng bansa, wala kayong pakialam. Sa madaling salita, kayo ay one-sided lang. Dumidepende lang kayo sa isang sa partido lang ni Marcos. Diyan lang kayo nakapokus, pero doon sa kalagayan ni BP Sara, hindi nyo pinapakailaman. Katulad niyan, diba, sinabi ni BP Sara, kapag namatay ako, or kapag pinatay ako. Oo. At talagang pinatotohanan niya na, oo, ngayon, yan ang palabas nila. Na keso si BP Sara talaga yung may tangkang pagpatay kay Marcos Jr., keso si BP Sara talaga daw yung gustong magpapatay kay Marcos Jr., na yun yung kabaliktaran. Eto bakit ko sinabing kabaliktaran? Ito yung sinasabi ko sa inyo na nagre-ready na yung mga hitman or yung hitman kay BP Sara. Eto VIP pala ako, sabi ni Congressman, ilalabas natin dito sa screen, yung itong na to. VIP pala ako, lahat na lang yata ng operatives sinusundan ako sa Davao. Balita ko, gusto nyo bumisita na naman sa bahay ko, sabi ni Kong Pulong Duterte. Kailan kaya? Kailan kaya yan? At nang mapaghanda ko naman kayo. So dito sa sinabi ni Kong Pulong Duterte na VIP pala ako, hindi ko alam. No? So hindi niya alam na VIP sila kasi lahat nakasunod daw yung mga operative kay Kong Pulong Duterte sa mga kilos. At alam ko, pati rin kay Baste meron din yan. What if pa kaya kay BP Sara Duterte? Alam naman natin na tinanggalan ng mga securities etong si BP Sara Duterte. So ibig sabihin, mas mapapadali kung talagang may tangka sa buhay kay BP Sara. So siguro dahil mautak lang ang mga Duterte at magaling lang din talaga yung mga natirang mga securities ni BP Sara, kaya hindi ituloy-tuloy yung planong yun. So dito ganyan nga yung senaryo na ginagawa. Pinapalabas ng mga anti-Duterte na si Sara Duterte talaga yung may planong pagpapatay kay Marcos Jr. Pero ang totoo, si BP Sara talaga ang nanganganib na buhay ngayon kay Marcos Jr. Dahil, alam nyo naman, di ba, about dun sa sakit na stage 4 colon cancer. Daw, sabi nila, kapag sa oras kasi na mamatay si Marcos Jr. dahil sa sakit, pwedeng pumalit na agad si BP Sara. So, yun yung iniiwasan nila. Ayun yung iniiwasan nilang mangyari na makaupo etong si BP Sara bilang presidente kasi lahat sila talaga mawawash out. Mawawash out yung Pinklawan, Dilawan, yung mga loyalista, yung mga drug lord, mga adik, yung mga kawatan yan sa gobyerno. Lahat yan, ubos yan Kaya pilit nilang hinahadlangan. Sa totoo nga lang, di ba, may balita nga na pag namatay daw si Marcos Jr., ngayon, hindi daw ipapaalam sa taong bayan hanggang sa matapos yung termino. Diba? So talagang talagang ganyan sila kadesperado. Kaya itong si BP Sara Duterte, kaya dapat ay magdoble ingat kasi anytime talaga pwede nilang gawin yan. Katulad ngayon, yung impeachment ni
Tsaka una sinusuka na ng taong bayan si Marcos Jr. Wala na nga. Tignan nyo yung mga survey nga kay Marcos Jr. 3 minus, 'di ba? So sobrang baba na ho nun. First time in history sa Pilipinas na magkaroon ng presidente na may ganong survey, na may ganong ratings. Pero mo 3 minus, may minus pa yung 3 niya. 'Di ba? So sobrang na yun. Kaya yung sinasabing threat ni BP Sara laban kay Marcos Jr. ay labag at pagtataksil sa taong bayan, kagaya nung sinasabi ni Joel Chua, ay isang malaking katarantaduhan yan. Sobrang malaking katarantaduhan yan. Sinusukan na nga si Marcos diba? Nung, biruin mo paano ko mapapatunayan sinusukan na si Marcos? Biruin mo, nung dinala sa dahig si Pangulong Duterte, nalungkot ang buong Pilipinas. Nung nagkasakit, nabalitaan na may stage 4 cancer si Marcos Jr., sumusuka na daw ng dugo or malala na, putahin na, gustong magpapiesta nung iba. Di ba? Sobrang saya ng mga Pilipino nun. Biruin mo yun. So, hindi yun sasabihin ngayon. Sasabihin nyo, pag may threat kay Marcos, pagtataksil sa taong bayan, isang malaking katarantaduhan yan. So yun mga barateros, mga kabiyaya, anong masasabi nyo ho dito sa mga napag-usapan natin? Comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, wag nyo na rin kalimutan na i-like and share and subscribe ang ating YouTube channel. Pipindot na lang din po yung bell button para lagi kayo updated sa ating mga video araw-araw. Pakidamay na rin po yung mga barateros brothers, sila Banat by Coach Oli, Boss Dada, Master Judea, paring RJ and Sir Jack. At syempre ang SMNI na tanging nag-iisang naghahatid na lang ng tunay na balita para sa mga Pilipino. So ingat kayo palagi. God bless and peace and bye-bye.